kapal ng mukha ang meron tayo. Pwede akong magbenta, pwede akong kumita kahit wala akong puhunan. Meron talaga tayong part sa pagkatao natin na mahiyain. Ayaw ko yung boses ko. Like, pag nakikita ko siya, ikis na agad. Miss Maricel, naging confident ka ba agad magsalita at magbenta o dumaan ka rin dun sa pagiging mahiyain? Yun, napakagandang tanong po, no? Miss Michelle at saka kay Miss Yang. So, alam naman natin talaga na ang umpisa ay hindi agad kapal ng mukha ang meron tayo. Ikwento ko siguro ng very quick lang. Kaya ako nasanay din sa pagbebenta. Meron pa akong kwento na nung bata ako, sinasama na ako ng parents ko magbenta-benta. Pero yung hiya, andun pa din. Hindi talaga totally 100%. Wala na akong hiya. So, nasanay lang akong magbenta, humarap sa tao dahil nasanay akong magbenta, bata pa lang. So, pag-usapan natin, siguro pagharap sa social media na, no, yung magbenta na ako online, sobrang mahiyain po ako. Ayaw ko yung mukha ko, ayaw ko yung boses ko. Like, pag nakikita ko siya, ikis na agad. Ayaw ko, nahihiya ako. Pero, yung kwento na yon ang nagpa-push din sa akin para ituloy na, hindi pwede. Kasi, ang pinasok mo online na, kailangan mo talaga magpakita ng mukha. So, pinilit ko yung sarili ko, kahit talagang gusto ko nang pumikit para hindi lang talaga makita yung itsura kong yun. Until may nag-message sa akin na, ang galing mo, kaya mo, isang tao lang to. Hindi ko pa kapamilya. Wow. Doon ako humugot ng lakas na, okay, go ko na to. Doon nag-umpisa yung kapal ng mukha ko. Normal Nagkaroon siguro ka ng na confident. iisipin. Oo. Yes, yung confident na minsan may times pa rin na iniisip ko na baka anong sasabihin ng ibang tao pero lamang yung kaya ko naman. Wow, ang galing. Kasi lahat naman kasi talaga tayo, kapag nandun tayo sa start ng business is mahiyain talaga tayo eh. Hindi naman agad magaling tayo eh. Parang wala naman akong alam na tao agad na magaling ka kaagad dun sa field na yun. Correct. So yung pagiging mahiyain, na-overcome siya, nawawala siya. Nalalampasan naman natin yun kasi nasasanay tayo. Nagkakaroon tayo ng practice sa araw-araw nating ginagawa. Based dun sa napagdaanan ni Miss Maricel, kung ikaw naman yung tatanungin, Miss Yang, dumaan din ba sa part mo, sa buhay mo na alam ko before nagbebenta-benta ka din. So ikaw, bilang isang naging salesperson ka din, nahiramdaman mo rin ba yung pagiging mahiyain sa umpisa? Thank you, Miss Mitch. Actually, yung pagiging mahiyain is bumabalik-balik siya. Although ako kasi talagang bata pa lang ako, sobrang, alam mo yung takot ako sa tao. Ay, yung sinabi ko nga na hindi ako kilala na anak ako ng nanay ko, na kapatid ako ng mga kapatid ko. Kasi sobrang pagkamahiyain ko ay nagtatago talaga ako sa loob ng bahay. Pero yung pagiging mahiyain, na-overcome siya. Kaya lagi kong ini-encourage din yung mga tao na try nyo kasi yung pagiging mahiyain, sa umpisa lang yan. Pero once na ginagawa mo siya, nawawala siya eh. Pero once na tinigil mo yung ginagawa mo, bumabalik siya. Kasi sa akin, way back 2010 or 2011, mga gano'n, nasa Lebanon ako noon. Pero sobrang mahiyain ako ah. Naranasan ko kasi yung yung sinabi ko sa sarili ko noon na I will never be like them. Kasi di ba rumarampa sila sa stage. So sabi ko ako, never kong gagawin yan kasi ni magsalita hindi ko kaya eh. Rumampa pa kaya at sasagot sa jury, 'di ba? Kaya sabi ko parang never kong gagawin 'yan. So sabi ko sa kanila noon, I will never be like them. Pero after a year, parang alam mo 'yan, yung susunod na batch nung pageant na 'yon. Ako na yung nakasalang doon. Iniisip ko Wow. sa sarili ko, sabi ko paano ko 'yun nagawa? And then na-stop ako, 'di ba? Tapos pumasok ako doon sa networking. So hindi ko rin maisip yung sarili ko na nagpe-present ako doon sa harap ng maraming tao. May mga times na pagka binabalikan ko siya, parang ako ba yun? Kasi may mga photos tayo na 'di ba, memories. Eto, sabi ko, nagpe-present ako dito ah. Kaya ko pala yun, yung mga ganon. Napagdaanan ko pala siya, pero hindi mo Nagawa naisip ko nung, pala. oo, na hindi mo naisip nung mga panahon na yun na ikaw ay isang sobrang mahiyain na tao. Yung moment na yun na on the spot talaga, kailangan mo lang tumayo, titindig ka lang na eto, kaya ko to. Para sa akin ganon. Naulit siya ulit nung nasa Taiwan ako na parang sobrang gipit na gipit ako. Tapos yung ATM ko nakasanla. So hindi pa, alam mo yung ang hirap niyang bayaran kasi magkano lang yung sahod mo, hindi siya sumasapat. Ang ginawa ko noon, yun yung parang, kasi dati nag-business ako pero nasa likod ako eh. Nasa production ako eh. Hindi ako yung selling. Yung kaibigan ko talaga. So, yun yata yung first na parang ako yung nagbenta, harap-harapan na kausap ko yung customer na ganyan. Dumiskarte kasi ako noon na nag-order ako. Nag-order ako ng isang product and then sa pangalawang order ko, doon ko na kinausap yung seller na yun na pwede ba akong mag-resell sa'yo? Please, sabi ko
sa kanya. So, ang binigay niya nga sa akin, di ba, nakwento ko dati, ang binigay niya nga sa akin is yung mga lumang mga items niya. Nasabi niya sa akin, sige, susubukan kita. Ibenta mo lahat yan at wag mong ibabalik sa akin kahit isa. Sabi niya, so ano ko kaya mabibenta to? So sa akin, ay gusto kong patunayan. Gusto kong patunayan na tama yung pagtitiwala niya sa akin na binigyan niya ako ng walang puhunan. Pwede akong magbenta, pwede akong kumita kahit wala akong puhunan. So binenta ko. On the spot, sabi ko, ayan, kunin mo na yan. Kunin mo na yan, bayaran mo na sa sahod. Parang ganun lang. Ganun yung pangyayari sa buhay ko. So para sa akin, yung pagiging mahiyain is nasa sayo kung gusto mo talaga siyang ma-overcome. Pero kung hindi mo siya ginagawa palagi, nawawala siya. Nawawala yung courage mo na magsalita. Parang bumabalik ka dun sa dati na di ko kaya. Pero pag lagi-lagi mong ginagawa, kagaya ni Miss Maricel, magiging expert ka. Magiging kagaya ka ng mga speaker na magagaling kung lagi mo siyang ginagawa. Kasi hindi naman ako ganito magsalita dati. As in, talagang kailangan ko ng script. Parang ganun. Kailangan ko ng script. Ano ba yun? Tapos parang, ano ako magsasalita? Paano yung gagawin ko para ma-interview ko yung tao? Kasi nag-try ako dito nung una eh. Hindi ko, hirap na hirap ako. Doon sa single word pa lang nasasabihin ko na, ma'am, pwede po bang ganito? Hindi ko siya magawa. Until nung kinuha kami ng Bombo Radio na maging international correspondent ng Olympics. Doon, sabi ko, tapos nag-ano ako doon sa KMCC. Mas na-develop yung speaking skills. Meron tayo lahat, actually. Meron tayo lahat nun. Hindi lang natin siya inilalabas. Yun, para sa akin, ang pagiging mahiyain is na overcome. Nasa sayo. Nasa sarili mo kung gusto mo siyang tanggalin, kung gusto mo siya talagang mawala sa sarili mo. Kasi, initiative mo kasi yun eh. Pero kung parang mananatili ka lang na, hindi ko kaya eh. Walang mangyayari sa'yo. Wala. yun yung para sa akin is Mitch. Parang gustong-gusto ko dun sa part na kung gagawin yun, parang hindi mo susubukan. Mhm. Pero dumating ka dun sa part na ako na yung gumagawa nung inaayawan ko dati. Parang ganun yung nangyaring transition sa'yo. So talagang naniniwala ako na halos lahat talaga, meron talaga tayong part sa pagkatao natin na mahiyain. Pero nadidevelop siya hindi lang sa personal na paraan natin eh. Kung sino yung na-environment natin, kung sino yung nakakasama natin. Exactly. At kung sino yung palaging nakakausap natin. Lalo na kung ipinupush tayo, kaya mo yan. Parang ipinupush tayo na gawin yung bagay na yon, gawin yung part ng pagsisales na yun na kaya mo palang gawin. Na akala mo, hindi mo kaya. Yan yung kaibigan na kailangan mong i-keep. Pag may taong ganyan sa tabi mo, keep it. Para sa akin, keep mo yan. Totoo yan. Diba, Miss Maricel, ikaw sa part mo, na-experience mo rin ba na mapapasok or makasama dun sa mga totoong tao na hihila sa'yo pataas? Hindi na tayo lalayo. Actually, ito mismo yung community natin sa Kaso Show. Malupit. Kasi ako talaga is, nabanggit ni Miss Yang kanina, yung about sa networking. Ako po ay 2016, networking na po talaga yung ginagawa ko. And until now. So, hindi naman ako yung nagtutok. Like kay Miss Yang, nagagawa niya yung mag-talk sa maraming tao. Like magpipresent siya siguro no sa business. Ako naman, siguro kaka-attend ko ng seminar and then siguro halubilo na rin sa mga taong positive ang mindset kahit noon pa man. Malaking bagay yung sasamahan mo at yun nga nabanggit ko kanina yung Kasosyong Malupit Group na grabe, hindi tayo magkakilala pero yung push na sinasabi na, uy, kaya mo yan, eto mismo yung community na yan, na may galing na tayo at natututunan nga naman talaga yung pagsasalita. I think it's a skills din na, matututunan. At yung part na, kahit nasa, community na i-influence ka para magawa mo yung isang bagay, yung pagsasalita, nawawala din yun pag hinintuan mo. Kaya, wag mong hintuan ang pagsasalita hanggat maaari para hindi siya mawala. So, yun. Totoo yan na nawawala. Kasi ako personally na-experience ko yun. Dati kasi nasa socialization ako, yung naging trabaho ko dati. Pag nasa munisipyo kasi nagtatrabaho, nakakaharap mo yung may mga katayuan sa buhay, tapos yung mga tao sa barangay, tao sa munisipyo, nakakaakyat ka ng stage, nakakapag-host ka. Pero nung naiba yung field ng trabaho ko at hindi na ako nakakapag-communicate sa mga tao, totoo na nawawala siya. At nawawala rin yung confidence na parang hindi mo na siya kaya ulit gawin na nakakapag-host ka dati ng event. Hindi mo na siya magawa kasi hindi na na-develop ulit eh. Hindi na nadagdagan kasi napaiba ka ng field. Totoo, nawawala siya kapag nawala ka dun sa pagpapractice mo ng speaking.